Sa mga kapatid, para sa pagsasagawa ng ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 5, day 6. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. All scripture is God-breathed and profitable for teaching, for conviction, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, fully equipped for every good work. Amen. So ano bang sinasabi rito? Ang i-highlights natin dito ay yung sinasabing, all scripture is God-breathed. Buong kasulatan. Pag sinabi natin buong kasulatan, buong Biblia yan. Lahat, pati mga tuldok o kung question mark yan, ay bahagi ng buong Biblia. At sinabi niya na ang buong Biblia ay hininga ng Diyos. Na ang ibig sabihin, diyan sa salita, nandiyan dyan ang hininga ng Diyos. Ang isang bagay na nanggaling sa Diyos, na isa katawan dyan. Kaya anong meron sa salita? Ang hininga ng Diyos. Ano ang salita? Ang Biblia. Ang Biblia ay hininga ng Diyos. So, medyo magbigay tayo ng konting paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng hininga. Bagamat ito ay napakadaling intindihin. Ang hininga ay pwede nating masabi na yung hangin na nanggagaling sa atin. Pag sa English ay pag exhale mo. So yung lumabas na yon ay yun ang hininga ko. O ganun ang paliwanag diyan. So ibig sabihin yung scripture, okay, yung Biblia na is sa katawan ang salita na ay ang hininga ng Diyos diyan sa salita. Nandiyan yung salita, hininga ng Diyos sa salita. Okay, so magbabasa na ako. 2 Timothy 3:14-17 is a man of God with the breath of God. So dito sinasabi sa atin na yung tao ng Diyos o yung Diyos tao ay merong hininga ng Diyos. Actually, yung hininga ng Diyos, pwede natin sabihin yan yung Espiritu. Hininga ng Diyos. Hangin yan eh. So yan yung Espiritu. At sinasabi sa atin na ang tao ng Diyos ay nagtataglay ng hininga ng Diyos. Tama naman. Sapagkat tayo mga believer ay merong Espiritu na galing sa Diyos na dinala sa atin nung tayo ay nanampalataya. Ang tao ng Diyos, merong hininga ng Diyos. Ang kasulatan, merong hininga ng Diyos. Parehong merong hininga ng Diyos. Amen. God's speaking is God's breathing. Hence, His word is spirit, pneuma, or breath. Thus, the scripture is the embodiment of God as the Spirit. The Spirit is therefore the very essence, the substance of the scripture. Thus, as phosphorus is the essential substance in matches, we must strike the spirit of the scripture with our spirit to catch the divine fire. Amen. So maganda yung sinasabi rito. Okay. So sinasabi niya rito na ang mga Diyos tao, tayo, mga Diyos tao, ay may hininga ng Diyos. Ito yung buhay ng Diyos na nasa loob natin. At sinasabi rin sa atin na ang kasulatan, hindi lang ang kasulatan, ang buong kasulatan, okay, na siyang salita ng Diyos, okay, ay ang hininga ng Diyos. Amen. So ang pagsasalita ng Diyos ay ang paghinga ng Diyos. Nagsasalita siya, ihinihinga niya yung kanyang hininga. Okay. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasalita. Okay. Sa John 6:63, binabanggit sa atin na ang salita ay ang Espiritu. Diyan sinabi ng Panginoon, ang salita na sinasalita ko ay pawang buhay at Espiritu. So ang salita ay Espiritu. Amen. At ang Espiritu sa wikang Griego ay pneuma.
Kapag translate mo yung salitang pneuma, ito ay hininga. Kaya ang kasulatan ay nagtataglay ng Diyos bilang ang Espiritu. Ang Espiritu sa gayon ay ang mismong esensya, ang substansya ng kasulatan. Nakatulad ng phosphorus. No? Ito ay ang pangunahing substansya ng posporo. Ito na yung huli. Dapat ating ikiskis ang ating espiritu, sa kasulatan, upang ang ating espiritu ay magtamo ng apoy. So, translate ko lang yung sinabi rito. Kasi para ano-ano siya. Hindi tuloy-tuloy yung kanya sinasabi. Paiba-iba. Amen. As the embodiment of God, the Spirit, the Scripture is also the embodiment of Christ. Christ is God's living Word, and the Scripture is God's written Word. Scripture makes the man of God complete and equips him. Amen. So, ang pagsasakatawan ng Diyos, ay ang Espiritu. So, ang Espiritu ang pinakakinatawan ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa Espiritu. So, yun yung unang point. Tapos sinasabi niya, ang kasulatan ay ang pagsasakatawan ni Kristo. So, ulitin ko Sabi niya nung una, ang Espiritu ang pagsasakatawan ng Diyos, na isakatawan ng Diyos sa Espiritu. Si Kristo naman, naisakatawan sa salita. So, nasundan nyo? Sundan nyo. Ang Diyos na isakatawan sa Espiritu, si Kristo naman na isakatawan sa salita. Kaya, yan ay mga lugar kung saan mo sila matatagpuan. Halimbawa, ang Diyos. Saan mo siya matatagpuan? Dahil siya ay naisakatawan sa Espiritu, pumunta ka sa Espiritu para masumpungan mo ang Diyos sa buong sansinukob. Kung hahanapin mo ang Diyos, ang hanapin mo yung Espiritu. Yun ang kinalalagyan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay naisakatawan sa Espiritu. Si Kristo naman, sinasabi natin, naisakatawan sa salita. Saan mo hahanapin si Kristo? Sa salita. Kapag tinamo mo ang salita, tinamo mo si Kristo. At ganoon din naman kapag natamo mo ang Espiritu, natamo mo ang Diyos. Kapag nahipo mo ang Espiritu, nahipo mo ang Diyos. Kapag dumayb ka sa salita, masusumpungan mo si Kristo. Sapagkat si Kristo ay naisakatawan sa salita. So, malinaw na yan. Amen. Okay. Ang kasulatan ay ang naisulat na salita ng Diyos. So, ang kasulatan yan yung Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos na naisulat. At ang salita, kaya niyang gawin ang Diyos ng tao o ang tao ng Diyos. Ang tao ng Diyos na nasasangkapan. Paano mo sasangkapan ang tao ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita. So ano ang sinasangkap mo sa tao? Si Kristo, sapagkat siya ay nasa salita. Sa madaling salita, pwede natin sabihin, tayo ang mga tao ng Diyos, tayo ang mga believer, meron tayong buhay ng Diyos. Di ba? At bilang mga tao ng Diyos, amen, para tayo ay masangkapan, ni Kristo, kailangan natin dumulog sa salita. Dapat ang naisasangkap sa atin ay si Kristo mismo. At yan ay matatamo natin sa pamamagitan ng salita. Gusto mo bang tamuhin si Kristo? Pumunta ka sa salita.
So, Brother Danny, paano ba lalago si Kristo sa akin? Si Kristo para lumago sa'yo, pumunta ka sa salita. Kasi si Kristo ay naisa katawan sa salita. Paano ko naman masusumpungan ng Diyos? Ang Diyos, okay, ay masusumpungan mo sa Espiritu. Sapagkat siya ay Espiritu. Amen. So today's, meron pa. In caring for a local church, the preaching of the word is vital. In 2 Timothy 3:14-17, God's speaking is His breathing. We should be men of God with the breath of God. Our reading of the scripture is our inhaling of God's breath. Amen. God is breathing and we are inhaling. Then we are able to proclaim the word in season and out of season. Our preaching is our exhaling. So merong inhaling, merong exhaling. So sa panig ng Diyos, exhaling siya upang ang salita ay magkaroon ng hininga ng Diyos. Kailangan ihinga niya ang kanyang sarili tungo sa salita. At tayo naman sa ating pagtanggap sa salita, inhaling naman siya upang ang salita madala tungo sa atin. At sa atin naman pagsasalita ng salita, exhaling naman siya upang ang salita maidala mo sa tao. So, ito ay ang proseso ng inhaling, papasok. Papasok siya. Kapag in-inhale mo yung salita, pumapasok siya sa loob natin. Okay? At si Kristo na naisa katawan sa salita, nadadala tungo sa atin. Amen. Kung hinihipo mo naman ang Espiritu, nabubuhay ka sa Espiritu, nabubuhay ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naisa katawan sa Espiritu. So mga kapatid, today's reading na ako. So in order for us to participate in the recovery of the proper church life, we need to enjoy the humanity of Jesus so that we may become proper persons. We need to apply the humanity of Jesus to every detail of our daily life. We need to be strong to stand against the tide of this age by enjoying the humanity of Jesus. For instance, while people today are full of hatred and are without natural affection, we must be filled with a loving affection in the humanity of Jesus. Amen. So ito isang particular na bahagi ni Kristo. Yan ay ang kanyang humanity. Okay, na kung saan sinasabi, dapat ini-enjoy mo yung humanity ni Lord. No? Sapagkat ang humanity ni Lord ay dapat mai-apply sa mga detalya ng ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin, ang humanity natin ay mahinang humanity. Mahina. Kumbaga sa kahoy, lang yan? Coco lumber lang yan. Samantalang ang humanity ng Panginoon ay sinasagisag ng acacia wood. Matibay na kahoy, malakas, mabigat, matigas na kahoy. Acacia wood. No. Kaya lang, tayo ay mahina sa ating humanity. So tandaan nyo yan. Huwag tayong mag-isip na malakas tayo. Ang ating humanity ay mahina. Hindi mahina physically. Kung hindi mahina siya, psychologically. Madaling matukso, madaling magkasala, madaling maakit ng sanlibutan, madaling masaktan, nawawala sa buhay eklesiya. Kasi mahina yung ating humanity. Pero, para sa pagtatayo ng eklesiya, kailangan natin ng matatag na humanity. At ito ay ang humanity ni Kristo na kailangan mailalin sa atin. Kailangan maibahagi sa atin upang ang ating humanity ay maipataas. Mapataas siya. Maging uplifted humanity siya.
Amen. In 2 Timothy, we see not only a picture of corrupted humanity on the negative side, but also the way to enjoy the humanity of Jesus on the positive side. In order to enjoy the humanity of Jesus, we first need to call on the Lord. Amen. By calling upon the name of the Lord, we may partake of His humanity. So number one, kung gusto mong tamasahin ang humanity, pagiging tao ng Panginoon, ang una mong matutuhan ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Oh, Lord Jesus. Amen. So yan yung una. Dapat oras kada oras. Ano pa? Minuto kada minuto. Segundo kada segundo. Araw-araw. Tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon at yan ang unang bagay na dapat matutuhan natin para matamasa ang humanity ni Jesus. Second, we need to inhale the breath of God in the Bible. Since the Bible is the breathing out of God, we may inhale the breath of God in the Holy Word. We need to inhale what God has exhaled. Each time we come to the Bible, we need to freshly breathe in the divine breath. So tandaan natin, pag tayo ay dumudulog sa Biblia, ang interest natin ay yung dibinong hininga ng Diyos na nandiyan dyan, na isa katawan dyan. Kaya yung isang tao na masipag dumulog sa Biblia, higit na na hininga ng Diyos ang kanyang natatamo. Sa madalit salita, lumalago siya sa pamamagitan ng hininga ng Diyos na patuloy na dinadala sa kanya, nilalalin sa kanya, pinupuspos sa kanya. Kaya mabilis ang kanyang paglago. Amen. Pangalawa, sinasabi sa atin, kailangan matutuhan natin, na hingahin ang hininga ng Diyos mula sa salita. So kung nagbabasa ka ng Biblia, dapat ang pagbabasa mo ay ang paghinga ng hininga ng Diyos na nasa Biblia. Huwag lang basa ng basa na parang magbabasa ng dyaryo. Hindi, dapat tinatamod natin yung holy breath na nandyan sa Biblia. Kaya maganda, i-pray read mo siya. Ulit-ulitin mo. Tamuhin mo siya. At kalaunan, mararamdaman mo. Ang iyong natamo, hindi puti at itim na letra. Kundi ang iyong natamo ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo na hininga. Kaya paghinga ng Diyos sa salita, inihinga naman natin ang paloob, ang hininga ng Diyos. Pangatlo, third, we need to exercise our God-given spirit. God has given us a spirit that is powerful in our will, loving in our emotion, and sober in our mind. Apart from Christ, every human being is unbalanced in his thinking. However, because God has given us a spirit of sober-mindedness, we may have a sober, sound, and healthy mind. We need to exercise our God-given spirit, and it is strong in our will, loving in our emotion, sober, sound, and clear in our mind. Amen. So, ang pangatlo ay ang pag-iensayo ng ating spirito. Salamat sa Panginoon, tayo mga tao, merong espiritu. Tao lang ang merong espiritu. At nung nanampalataya tayo sa Panginoon, ang Panginoon bilang espiritu pumasok sa atin. Saan? Sa ating pantaong espiritu. At sinabi ng Biblia na nung magkahalo yan, yung big letter S, espiritu ng Diyos, at small letter S, espiritu ng tao, nag-abot sila at naging isang espiritu. No? At sa pamamagitan ng isang espiritu,
Okay, tayo ay napapalakas sa ating panloob na tao. Halimbawa, sinasabi sa atin, yung ating kaisipan, hindi balanse. Pero yan ang unang nakakatanggap ng pakinabang. Sapagkat ginagawa niya ang ating kaisipan na maayos, sober. Kung sinabi mong sober, matino ang iyong kaisipan. At malinaw ang iyong kaisipan. At ikaw ay may katalinuhan na galing sa Panginoon sa iyong kaisipan. Kaya ang maayos na kaisipan ay bunga ng pag-iensayo ng Espiritu. Fourth, amen. We need to exercise Christ who is in our spirit. We need to experience Christ who is in our spirit. The Lord be with your spirit. We should enjoy Christ who dwells in our spirit. So bakit ba nating inuudyokan ng mga kapatid na mag-ensayo ng Espiritu? Kasi si Kristo ay nandun sa kanilang Espiritu, naihalo na. Ang Espiritu natin ay pinaghalong Espiritu. Amen. So, ang Espiritu natin na kinalalagyan ng Espiritu ni Kristo na naging pinaghalong Espiritu, dapat ginagamit natin, iniensayo natin. Sa paglilingkod, ginagamit natin yung Espiritu. At kung ganyan ang ginagawa natin, magiging mayaman tayo sa karanasan sa Panginoon. Nararanasan mong Panginoon. Kasi kung hindi ka pumapasok, bumabaling sa Espiritu, sa pinaghalong Espiritu, walang paraan para mahipo mong Panginoon. Walang paraan para makita mo siya, marinig mo siya. Walang paraan. Ang itinalagang paraan ng Diyos upang makasalamuhan natin ang Panginoon ay ang ating pinaghalong Espiritu. Diyan ka pumasok. Diyan ka bumaling. Bayaan mo siya na magsalita sa iyo. Ang lahat ng ito ay paghahatid sa atin ni Kristo, okay, na naihalo sa ating Espiritu. So fourth, we need to experience Christ who is in our spirit. The Lord be with your spirit. We should enjoy Christ who dwells in our spirits. Okay, nabasa ko na to. Fifth, we need to pursue Christ in the church, the body of Christ. 2 Timothy 2:22 says that we need to pursue Christ with those, that is, with the saints. To pursue Christ is not an individualistic matter, but a corporate matter. We must pursue Christ with the other members of the body. So corporate na ito. Maghabol sa Panginoon sa sama-samang paraan. Kaya sinasabi niya na we need to pursue Christ with those. That is the saints. So sa church, sama-sama tayong naghahabol sa Panginoon. Ang Eklesiya ay katawan ni Kristo na binubuo ng mga believer na sama-samang naghahabol sa katawan ni Kristo. Amen. So last paragraph na ako. The recovery of the proper church life depends on the proper humanity. Today we can have such a humanity because we can partake of the humanity of Jesus by calling upon the name of the Lord, breathing in the breath of God in the Bible, exercising our spirit of power, love, and sober-mindedness, experiencing Christ who dwells in our spirit, and pursuing Christ with many dear saints. In these difficult times, we must not merely good men, but God-men, men of God, in order that we may have the proper church life. So lahat ng ating mga ginagawa ay para sa maayos na buhay eklesiya. Amen. So ang eklesiya ay nangangailangan ng pag-ensayo ng ating espiritu upang tayo ay maging tamang material
sa loob ng Ecclesia. Amen.